Ang ano talaga dito, ang pinaparusahan talaga dito, ay yung maganda malaman, walang parusa ang mga bata dito. Pero sino ang pinaparusahan? Yung mga nagpa-facilitate ng child marriage. Ang kadalasan kaya nagkakaroon ng child marriage dahil itinutulak ng magulang. Mhm. So, kaya ang mga parurusahan dito sa batas na ito ay yung parents o kaya guardians. At pag parents, ang sinasabi natin dito, biological and adoptive parents or guardians, kahit na sino, basta nasa custody niya yung bata. Second na pinaparusahan dito ay yung solemnizing officer. Kasi wala namang kasal na mangyayari kung walang magsasolemnize. Mhm. Yun, no? At saka, dinidefine dito yung yung mga unlawful acts. Ang unlawful acts dito, syempre ay yung facilitation of marriage, no, kung saan ang at saka yung child marriage mismo kung saan ang isa sa parties ay bata. Mhm. Yun. Mhm. Yun pong So, napangasawa, kung hindi po menor de edad, mapaparusahan din po yun. kung Yung Cheryl, kung kanino ikinasal yung menor de edad, tapos hindi naman menor de edad yung napangasawa, kasama po yun. wala rin, oo, pag pareho silang menor de edad, wala sa kanilang, hindi No, sila mapaparusahan eh. opo, 'Di ba? pero Kasi yung mga bata mismo ay hindi pinaparusahan sa batas na ito opo, dahil sila nga yung gustong proteksyonan. they're the victims. Pero Opo. kung may nangyaring kasal, ang parurusahan ay yung magulang Opo. at Pero yung nagkasal. opo, pero attorney, kung yung pinakasalan nung menor de edad ay hindi naman menor de edad. Oo. Ay, yun, meron siyang Pananagutan. Oo. mapaparusahan siya. So, Oo. kasi kasama siya, no, Okay. sa facilitation ng marriage. Detalyihin po natin yung parusa. Okay, Yes, paano po, oo. ano po ba ang nakasaad sa batas? Ano pong parusa? Kunwari, unahin po natin yung mga pwede, yung parents and guardians. Ano po ang parusa sa kanila? Ayun. Ang parusa sa kanila, up to 12 years to no? 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12. So ang minimum ay 6 to 8, ang medium ay 8 to 10, ang maximum ay 10 to 12. Yung magulang, magpo-fall sila doon sa 10 to 12 maximum. Kasi Mhm. nga, magulang sila, they're supposed to protect the children. Sino pa? Government officials. Yung mga government officials, mayors, o yung sa local civil registrar, yung kung nag-fake ng birth certificate, nagkasal, yun, judge, sila, maximum din yung kanilang penalty. Mhm. Yung guardian, hindi. No? Nasa medium or nasa minimum. Siyempre, depende pa dun sa may pag-appreciate ng judge. Pero, kasama din, maliban dun sa imprisonment, kasama din bilang penalty, ay yung pwede silang masuspend. Yung nagkakasal, mga solemnizing officer, pwedeng masuspend yung kanilang license to solemnize. Pwedeng temporary up to permanent suspension. Mhm. At ang magulang ay pwede rin na masuspend ang kanilang parental authority doon sa bata. Depende din sa may gravity ng offense. At sa mga government officials, bukod sa maximum ang kanilang penalty, pwede rin silang magkaroon ng temporary to permanent disqualification from holding public office. Yun pong asawa na hindi menor de edad. Kung sinabi pong, hindi ko naman alam na wala pa palang 18 years old yan. Sinabi sa akin, 18 na eh. Ayun. Siyempre, yung kapag ganoon, pag napakasal, talagang kakasuhan ka kaagad. Ano mang depensa mo, depende na yon sa kung paano i-appreciate ng korte. Mhm. Kasi higit kanino man, no, ikaw magkapakasal, no, more or less dapat alam mo kung ano ang edad nung pakakasalan mo. Dahil there are so many ways available para malaman kung ano talaga ang edad ng pakakasalan mo. Kaya it's not a justifiable excuse para Mhm. ma-excuse yung lalaki doon. Dahil kadalasan kasama yung lalaki mismo doon sa Yeah. buong eskema, Opo. ng pagpapakasal. Kaya mahigpit at kung titingnan natin mahigpit dahil talagang gusto nang tapusin
itong practice na ito o nangyayari na ito na child marriage Mhm. in the hope na mabibigyan ng protection at magkakaroon talaga ng safe space ang ating mga kabataan, lalo na ang mga kabataang kababaihan.